We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Good morning po sa bawat isa. Welcome sa ating morning simbahay ngayong umaga at wini-welcome ko po ang lahat ng naka-tune in sa umagang ito at binabati ko po ang lahat ng ating mga pastor headed by Pastor Rami dito sa CGS Philippines, ang mga pastors po natin at the same time binabati ko po ang lahat ng mga leaders, mga primary leaders, mga cell leaders at ganoon din ang lahat ng ating mga disciples. Gayon din yung ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng mga bansa. At wini-welcome ko po ang lahat. Ganon din ang ating mga invites. Wini-welcome din po natin ang mga first time lang po dito. Welcome po kayo sa CGS Philippines. At sa oras na po ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba ngayong umaga. At inaanyayahan ko po ang lahat na sama-sama po tayong manalangin sa oras na ito sa pag-uumpisa ng ating gawain at pagsamba. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa bagong umaga, bagong kalakasan, bagong pag-asa na binibigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon na sa nakalipas na mga araw, linggo, taon ng aming buhay ng bawat isa sa amin ay patuloy kang nangungusap at nagpapakilala ka bilang Diyos sa bawat isa. Salamat po dahil sa oras na ito, meron po kaming kalayaan na ikaw ay kilalanin, ikaw ay sambahin, ikaw ay pasalamatan, ikaw ay aming purihin sa aming mga buhay. Muli o Diyos, samahan mo kami sa aming gawain. Inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu sa oras na ito na siyang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po, Ama, ang kapurihan at kadakilaan sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na sama-sama po nating samahan ang ating CGS Worship Team upang patuloy tayong dalhin sa presensya ng ating Panginoon. All the chains are broken, I have been set free. Every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the same. I've been found in you. Now I'll sing out your truth. On my lips there's a shout of praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. Thank you, Lord. See all the chains are broken, I have been set free. Every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the same. I've been found in you. Now I'll sing out your truth. On my lips there's a shout of praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace.
truth. I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Oh, I've been found. I've been found in you. Now I'll sing out your truth. I've been found in you. Come on. Now I'll sing out your truth. And on my lips there's a shout of praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. And on my lips there's a shout of praise. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. Oh, amazing grace. Oh, thank you, Lord, your amazing grace. Salamat sa CGS Philippines Worship Team. At sa oras na ito, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-uumpisa ng ating gawain ngayong umagang ito. So, nais ko pong dalhin ng bawat isa sa atin na sa lahat ng ating ginagawa, no, at sa lahat po ng ating daily na routine, no, may mga bagay po tayo na kailangan po nating maunawaan, malaman, at the same time, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi po natin dapat ito kinakaila at hindi po natin ito binabaliwala, no? Ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, ang pinaka-content ng ating buhay, no, dapat tayo ay puno ng salita ng Diyos. Di po ba? At napakahalaga na sa bawat araw na dumaraan po sa atin, lagi po tayong nare-remind palagi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Alam nyo po na may mga bagay po tayo minsan na nakikita sa ating mga paligid whenever we are having a cellphone, bagong cellphone, meron tayong mga appliances, meron po tayong mga bagong gadget, di ba? Makikita po natin doon, normally, meron pong mga instruction. Di po ba? Meron pong mga instruction kung paano siya gamitin. Meron po dong paalala na hindi mo dapat ito gawin. Di po ba? At mahalaga din yan dahil ito yung nagbibigay sa atin ng wisdom para magawa natin ng tama yung operation ng isang gamit, no, na binibili po natin. Now, sa buhay po natin, ganun din. No? Meron tayong manual, meron tayong instruction mula sa Diyos upang tayo makapamuhay ng tama. At ang pamumuhay natin ng tama, nakatalaga yan sa salita ng Diyos. Makikita natin yan na in our daily routine, may mga every day ng buhay po natin, napakahalaga ng nakikita natin yung ating mga sarili na we are being guided by the instruction given by God. Di po ba? Kaya buksan po natin itong ating text sa umagang pong ito. No? Matatagpuan po ito in Isaiah chapter 59, verse 21. No? Sa Tagalog ko na lang po ito babasahin sa inyo. Okay? Sabi po dito, ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh.
Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Okay, so makikita po natin sa verse na ito, God is giving an instruction, no, sa mga Israelite, no, kay Prophet Isaiah. At makikita po natin dito na through the years or through century, no, from generation to generation, the instruction is still the same. Amen? Kahit sa panahon natin ngayon, it is still the instruction given to us by God. Kaya ang instruction is very important. Kaya po yan ang ating tema, the instruction. Why instruction is so important sa bawat isa sa atin? Why instruction are being defined by God sa buhay po natin? Through His Word. Oh, kasi marami po sa atin dito, madalas, nagkakawindang-windang ang buhay because they don't follow the instruction. And instruction is very important nowadays. Di po ba? Napakahalaga ng instruction. Kasi if you don't follow the instruction, you will be ruined. No, masisira ang buhay mo. No? Pwedeng ang instruction na sinusunod mong tama, hindi mo na sinusunod, magkakaproblema ka, kapatid. Di po ba? Kaya instruction is very important. Kaya nga sabi ng Lord, ito na yung kasunduang binigay ko sa iyo. Ibinigay ko na yung aking kapangyarihan, mga katuruan, upang sumainyo magpakailanman. So pag sinabing magpakailanman, through generation and generation. Kaya mula ngayon, sabi dito, susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi. So imagine that, no? Tayo bilang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, no? Naunawaan natin ang Diyos sa buhay po natin. It is given to us by God what is the right instruction to us. Ayan. Kaya nga hindi po natin, napaka-familiar po sa atin ng verse, di ba, ng Joshua 1:8. Di ba? That is also an instruction given to us by God. Nasabi po doon, this the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Why? So that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. No? That is the ESV version ko po. So makikita po natin, book of the law. This is the book of the law given to us by God. This is the manual and the instruction given to us by God. It changed the lives of each and every one of us. No? Kung tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. That's why makikita natin, all throughout the years ng buhay-buhay natin, nakakasunod po ba tayo sa tamang instruction? Yan ang tanong. Nasusundan ba natin yung tamang instruction na binibigay sa atin ng Diyos? This book already fulfill our lives if we read this every day sa buhay po natin. Sino sa inyo ngayon na nanonood o nakikinig na may katabing Bible sa kanyang tabi? Amen? O baka cellphone ang kanyang katabi ngayong umaga. So makikita po natin mga kapatid, kailangan pahalagahan natin ang salita ng Diyos because this is the right instruction given to us by God. So magtatanong po tayo, no? Maaring yung iba sa atin, paano natin masusundan? No? Masusundan ang tamang instruction. Paano ko mapapakita na tama ang ginagawa ko based on the instruction given to me by God? Ayan. So pwede nyo pang i-comment dyan. Paano mo masusundan? Paano natin nagagawa ng tama? Okay? Ito yung number 1 na dapat nating tandaan. Number 1 is, obey the word. You cannot follow the instruction, you cannot implement the instruction given to you by God if you do not obey the word. Kailangan sumunod po tayo. We must obey the word. Amen?
Ang mahirap sa atin, we're just reading the word. Ganun din po sa mga manual ng mayroon tayong mga gadget or appliances na binibili natin. No? Nagagaling-galingan po tayo na alam na natin ang mga bagay-bagay. Sino po dito bumili ng cellphone, hindi niya binasa ang instruction? Kasi alam niya na eh. Di po ba? Sino po dito bumili ng TV na hindi niya binasa ang instruction na included doon sa binili niya? Ganon din sa buhay po natin. Sino po dito namumuhay everyday that he don't even read the instruction given to him by God or her by God? No? Maaring marami pong guilty sa atin ngayong umagang ito. Di po ba? But then, our God reminds us to always follow the instruction. And we must obey the word. Why? Because obedience, no? Ang pagsunod sa salita ng Diyos will lead us to the right direction. Dinadala tayo nito sa tamang direksyon. At pinapakita sa atin kung ano ang dapat nating pagkakilala sa Diyos. Kung ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating iwasan, ano ang dapat nating sundan. We must obey the word. Why? Bakit kailangan nating sumunod sa Diyos? Bakit natin kailangan sumunod sa salita niya? It is written, no? It is written by God na we must obey it. 1 John chapter 2 verse 5 to 6. Sabi po dito, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Ikaw ba to, kapatid? Amen? Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. No? Sino mang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kaya nga dapat ma-realize natin, kailangan pala dapat akong sumunod dahil kung may Panginoong Jesus ako sa buhay ko, it is easy for me to follow the instruction given to me by God. Amen? If you don't obey the word, and if we do not follow the instruction given to us by God, ano nga asahan mo sa buhay mo ngayon, kapatid? Amen? Ano ang asahan mo? So we must obey the word. Gawing tama ang pagsunod, hindi pilit. Sumusunod dahil mahal mo ang Diyos. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Sumusunod ng lubos sa pag-unawa mo sa salita ng Diyos. Pamumuhay, hindi walang kabuhay-buhay. Pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, nakikita sa buhay mo, di ba? At nagkakaroon ito ng effect, nagiging blessing ka sa paligid mo. Dahil puno ka ng pagsunod eh. You know how and always obey God sa buhay mo. Kaya dapat mahalaga sa atin, no, na tayo, even you as a person, no, even you na wala ka pang tamang relasyon sa ating Panginoon, you read the Word. Because this is your right path. This is your right direction. And this is the right instruction for us to live a life that is holy and pleasing to God. And I and we must obey the word. Amen? So, sumusunod ka ng tama dahil tama ang iyong pagkaunawa. Amen? Kasi minsan, meron lang tayong mga nababasa sa Word of God. No? Pinipili lang natin. Di ba? Parang isang slogan yan eh. Piling, piling, pili. Ayan. Pinipili mo lang yung tama sa'yo, pero ayaw mo ng correction. Ayaw mo magpatama. No? Ayaw nating maging makorek. Okay? But that is the truth of the Word. And the Word itself gives us the light to follow the right direction. Amen? Kaya mahalaga na sumusunod ka ng tama dahil ang tama na ginagawa mong pagsunod
Yun yung tamang pag-unawa mo. That's why when we are reading the Word of God, we need the Holy Spirit to give us the wisdom, the knowledge, no? At masaturate natin ng gusto ang kanyang mga salita. Kasi obedience is very, no? Maraming argumento dyan palagi pagdating sa obedience. Ito lang susundin ko. Kasi ito yung gusto ko lang. Ayan. Alam nyo, minsan kapag tayo ay sumusunod, may pagsunod kasi na sumusunod ka dahil kailangan. Sumusunod ka dahil pwedeng napipilitan ka lang. Pero masarap sumunod dahil mahal mo yung ginagawa mong pagsunod. Amen? So, kaya ito mahirap dito sa mga, lalo na sa mga kabataan sa panahon natin ngayon. Ang hirap ng makasunod sa magulang. No? Ang hirap na. Kasi ang magulang din hindi sumusunod. No? Dinadala mo sa discipleship, pero nire-resist ang discipleship. Anong masama sa discipleship, kapatid? Meron ba kayong naisip na o nakita o napansin na nakasama sa iyo ang discipleship? Amen? Because discipleship will give us the right discipline in life. Discipleship give us the knowledge to know more about discipline. Especially when we are serving the Lord sa buhay po natin. Kaya po pwedeng sumusunod ka, pero later on, dahil hindi mo talaga mahal ang pagsunod, sa nagbibigay sa iyo ng instruction, pwedeng bumalik ka ulit sa dati mong bisyo. Pwedeng nagsi-cell group ka, pero nagyoyosi ka pa rin. Pwedeng nagsi-cell group ka lang, just as surface, pero nag-iinom ka pa rin ng alak, nag-i-scatter ka pa rin, nag-ML ka pa rin. Ang dami mo pa ring issue, kapatid. And mind you, is that the right instruction? No. Kasi ang pagsunod mo sa salita ng Diyos, surface lang. Iba ang pagsunod na genuine kaysa sa pagsunod na fake. Malaki ang kaibahan yan, kapatid. Diba? Gusto mo kay Mr. Right, pero marami kang black eye sa eyesight. Diba? Kasi ang tigas ng ulo mo Pinagdi-disciple ka, hindi ka nagpa-disciple. Ayan. Ang nakita mo tuloy, stars. Ayan. Ang nakita mo tuloy, pasa-pasa. Kasi hindi mo sinusunod yung tamang salita na dapat mong makita. And that is the Word of God. Sa pagsunod, may biyayang sumusunod. Amen? So kapag tama ang pagsunod natin sa salita ng Diyos, tama ang biyayang matatanggap mo. Kaya mahalaga to, mga kapatid, na tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon at ikaw na nakikinig ngayon dito, you must obey the Word. And this is the right instruction given to us by God. Why we need to obey? Yan ang tanong. Why we need to obey the Word of God? Because it gives us the wisdom. How to what? How to follow God. It gives us the wisdom. Paano natin patatakbuhin ang buhay natin dito, mga kapatid? Nilalayo tayo nito. Why we need to obey God? Because it gives us the wisdom, the knowledge, and the right direction in life. So we must obey the Word. No? Kaya hindi tayo dapat magtaka kapag tayo ay pinagpapala na. Why? Dahil sumunod ka ng tama Sinusunod mo kung ano yung binibigay sa iyong salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya cell group, mentoring, downloading sa atin, napakahalaga po niyan. And this is part of your obedience. This is part of our instruction given to us by God. Amen? So napakahalaga na tayo, ang bawat isa sa atin, sumusunod. Diba?
Dapat, wag natin i-allow ang sarili natin na every day of our lives, we do not read the Word of God sa buhay po natin. Ang dami ng binago ng salita ng Diyos. No? Ang dami ng pinatunayan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. At makikita po natin yan from generation to generation. May mga tao na nakilala natin na because of the Word of God, because the obedience they've done, no, umayos ang buhay nila. Amen? Kaya mahalaga ang pagsunod. Number 2, why we need to, or why we should do, no, or why we should follow the instruction given to us by God. Bakit? Bakit ba kailangan natin gawin? Paano natin ito gagawin? No? At ano pa yung dapat nating gawin? When we are obeying the Word, we must also teach the Word. No? Dapat tayo naman nagtuturo. Tinuturuan naman natin, no? Ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating pamilya, kung ano ang content ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Dahil paalala po sa atin, Isaiah 59 verse 21, babalik po tayo dito, no? Sabi po dito, ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon, ito sabi po dito mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan, no? Tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Imagine that, buong panahong darating. Meaning, no, from generation to generation, we need to do that. We need to teach na ikaw na nakakilala sa ating Panginoon, you're not just obeying the Word, but you need to teach it also. Ituro mo ito. Ibahagi mo ito, kapatid. That's why, ang drive ng ating church, no, ng mga churches sa panahon natin ngayon, at dito sa system po natin, we are engaging to win soul and make disciple. Because we need to teach people how to follow Christ. We need to teach people how to live a life in the right direction. Amen? So, paano natin ito gagawin? No? Paano natin itong gagawin? Sabi po dito, ang instruction sa atin ng Lord, susundin ninyo ako at tuturuan. Amen? May pagsunod ka na, at nung sinunod mo, dapat ituro mo din ito. Kaya nga lagi natin naririnig dito, no? Lalo na dito matagal na, sa mga disciple dito sa loob ng church natin. No? Lagi nating naririnig yung copy-paste. Kinopya mo yung mentor mo, pinaste mo sa sarili mo, and isi-share mo din yan also. That's why ang discipleship, you're not just winning one person. You need to win many person. And the one that you are already discipled, sila na rin also. Kaya makikita po ninyo, di ba? This is the beauty of discipleship. Dumadami ang mga disciple. Di ba? Pero dumarami rin ang discipotol. Maraming tumitigil. Bakit kaya? Ayan. Because they do not understand deeply the right instruction. Hindi si pastor ang nagtuturo nito. Hindi si Teacher Bong. Hindi yung mga pastor natin, hindi lamang mentors ang nagtuturo nito. The instruction galing sa Diyos. Ito po, malinaw po dito no? Susundin ninyo ako at tuturuan. Meaning, may pagtuturo. Amen? Kaya we need to multiply, to be a teacher, to teach people how to live life, a discipled life. Amen? Ano pa? Sabi po dito in Deuteronomy chapter 6 verse 7, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk, and when you lie down, and when you rise.
Imagine that, mga kapatid. Ang tindi ng instruction na binibigay sa atin ng Diyos. Di ba? Hindi lamang ikaw na naka-receive ng Word of God, no? Kundi dapat binabahagi, tinuturo mo ito, pinamumuhay mo ito. Amen to that, mga kapatid. Kaya mahalaga na tayo bilang mga disciple ng ating Panginoon. We are not just obeying, but we need to be teaching. We need to follow na ang sabi ng Lord, susundin at tuturuan. Amen? So, kaya yun din na sinasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Kaya pala tayo may pagtuturo, may pag-aaral, no? Meron tayong life class, meron tayong Soul 1, 2, and 3, no? And then may mga mentoring pa tayo. Why? Because teaching is a continuity process. Yung pagtuturo ay may, continuity. No? Bakit? Kasi marami po sa atin madalas makakalimutin. Ayan. Even reciting verses, memorizing verses, maraming makakalimutin po sa atin. And the Word of God, dapat hindi yan nagde-depart sa buhay po natin. Kasi ano sabi dun sa Joshua chapter 1, verse 8? No? This book of the law shall not depart. Dapat hindi humihiwalay yan mula sa iyong mga bibig. No? And you shall what? Meditate on it day and night. Kasi may benefit when we are teaching, when we are meditating the Word of God, so that you may be careful to do according to all it is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have a good success. Can you imagine na ang mga instruction na binibigay sa atin ng Lord ay may magandang benepisyo sa buhay ng bawat isa sa atin? Ang problema, palaging meron tayong resistance. Di po ba? Parang palaging, minsan ang treatment natin sa salita ng Diyos ganito No? Ay, ayoko niyan. Hindi ako yan. Okay? Minsan kapag tayo ay kinokorek based on the Word of God, ang dami nating defense mechanism. Amen? Pagod ako No? Niyayakag mo sa cell group. No? Next topic. Mga ganon. Ang dami nating dahilan. Busy ako May thesis kasi kami. Okay? Busy ako kasi kulang ako sa panahon sa aking pamilya. Di po ba? Pero nag-ML. No? Busy ako pero may appointment ako Amen? Lalo na yung mga tatay sa atin. Ang tatay, kala mo, ang daming appointment sa buhay. No? Ang tatay, kala mo, sobrang busy sa buhay salute ako sa mga tatay na talaga nagtatrabaho para sa pamilya. Kahit din naman ako, mga kapatid. No? So, but then, makikita natin, you will always find ways to teach your family, to teach your mga anak mo, no? To teach other people. You will always find ways. Di po ba? But then, we always find excuses. Yun ang masaklap kapag salita na ng Diyos ang pag-uusapan natin. Kaya mga tatay, ang dami po natin kailangan, ma-reach out ng mga tatay. Kasi ang tatay, tayo yung tinawag ng Lord to be the source of strength ng ating family. Paano yung tatay kung ang palaging kanyang defense mechanism ay may tupada pa ako. Mag-iinom pa ako Diba? Bakit kaya ang tatay ang daming ang daming libangan sa buhay kapag niyayakag mo na sa sa mga gawain, no?
Let's say, tingnan mo, mga cell group lang eh. Ito kasi based on my observation sa aking net. Makikita mo yung mga tatay minsan, and based dun sa mga reporting ng aking mga leaders, nakikita ko yan eh. No? Pagka gawain ni Lord, inaantok. Kapag tupada, ang sigla. Ayan. Kapag niyakag ng kaibigan, para dalhin sa ating Panginoon sa simbahan, no? Na ang tamlay. Walang kabuhay-buhay pagdating sa cell group. Kasi pagka nagtanong na si leader, nakayuko na lahat. Ayan. Pero pag di yung niyakag sa makamundong gawain, ayan, ang sigla. No? May kakaibang spirito, mga kapatid. Ganon din yung mga nanay eh. Di ba? Kapag ang nanay minsan, based on my observation, no? Parang walang kabuhay-buhay, antok na antok. Okay? Pero pagdating na sa chismisan, ayan. Kung ano no? Kung ano yung latest, ayun. Hindi ka mapag-iiwanan, di po ba? So, yun ba yung kailangan nating ituro sa ating pamilya? Yung mga kabataan, ganun din. Di ba? Mga kabataan, kung ano-anong pinagkakabisihan. Kung ano-anong mga iniintindi. No? Alam nyo, number 1 na kalaban natin ngayon, sa panahon natin ngayon, no? Cellphone. Ang cellphone na-abuse na. Ang cellphone, hindi na siya ganun ka-useful. Naging addiction na siya. Amen. Kasi, ultimong messenger, titingnan mo lagi yan eh. Okay? Lahat ng in-need na kailangan mo, nandyan sa cellphone. Okay? Kaya mahirap. Ito na yung kalaban ng Biblia ngayon. Ng Word of God. Why? Mas pinapahalagahan si cellphone kaysa pagtuunan ng panahon ang salita ng Diyos. Kaya tayo, mga nakakilala sa Panginoon, we need to teach. Teach. Kailangan nating turuan. Kailangan nating magturo. Turuang magbasa ng Biblia, hindi puro ML, Roblox, no? At games. Ang dapat na natututunan ng mga anak natin, ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mga sinisel group po natin. Why? No? Kung nais nating maging maayos yung bansa po natin, umpisahan natin sa loob ng tahanan. Amen? Sa pagtuturo ng tama, marami ang matututo. Marami din pwedeng mabago, lumago, tumibay ang buhay, at maging maayos ang buhay at lubusang makilala ng husto ang Diyos sa buhay. We need to teach the Word of God. Kung ano yung tinuturo mo, yun yung matututunan ng tao sa paligid mo. So kung nagtuturo ka ng spiritual, yun din na matututunan ng spiritual din na matututunan ng mga tao na sa loob ng tahanan mo. Pero kung nagtuturo ka ng karumal-dumal, di karumal-dumal din na matututunan ng mga tao na sa paligid mo. Amen? So, why we need to teach? To help others also to know more about God. Kaya tayo, yan ang drive natin. Magturo tayo. Ituro natin ang salita ng Diyos. Ituro natin about God's plan, God's purpose, and God's direction. And it is being instructed to us by God, no? To learn about His promises. Why we need to teach the Word? To learn about His promises. To stand in faith. To live a life in righteousness. No? To be godly. To be holy and being rooted in Christ. That's why we need to teach the Word. Amen? Paano lalalim ang ating faith kung hindi natin ito tinuturo sa iba? Paano lalalim ang faith ng mga dinidisciple natin at tayo din kung hindi natin inaalaw na ituro ito sa iba? At hindi natin sinusunod, hindi rin natin ito tinuturo sa ating mga sarili. Kung kulang ka sa kaalaman, magpaturo ka sa mentor mo. Huwag kang ma-pride, kapatid. No? Huwag kang ma-pride. Bagkos dapat ikaw ay what? Humble. To be teachable. Amen? You need a teachable heart for you to teach other persons also.
Kaya hindi natin dapat i-allow yung sarili natin na ang natutunan mo, natenga lang sa'yo. Ang natutunan mo, na-maintain lang sa'yo. No. You need to teach it. And being a good leader, disciple of the Lord Jesus Christ, you need to follow that kind of instruction. Yun ang sinabi po dito. Ha? Balik po tayo doon. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan. So sinunod mo na si Lord, follow the instruction, you need to teach it also to other people. Amen? Huwag mong turuan na ang dinidisciple mo, no, ng ibang bagay na magpapalayo kay Kristo. Amen? Hindi mo dapat ito gawin, kapatid. Amen to that. So, what is the instruction na binibigay pa sa atin ng Lord, no? Na binibigay pa sa atin ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. So, you are already obeying it, no? And after you obey, you need to teach it to other people also. You need to equip to other people also. And what? Kailangan kasi may progress tayo, mga kapatid. Meron tayong paglago. Meron tayong nagiging matured tayo from time to time, from generation to generation. Imagine that, mga kapatid, kung walang nabago dahil sa salita ng Diyos, walang nagtuturo, at kulang sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, paano natin pa ito mapapabuti? Kaya we're not just teaching. We need to preach it. Kailangan natin magpahayag. We need to proclaim the Word of God. And this is the third point natin. You and I should preach the Word. Amen? Ano po sinasabi po dyan? No? Sabi po dyan, preach the Word. Amen? So you need to proclaim it, mga kapatid. Sabi po dito, 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 5, sabi po dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Ayan. At palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matsatsagang pagtuturo. So, makikita niyo, mga kapatid, may mga connection eh. Diba? Nagko-connect ito sa mga binabanggit natin kanina. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Kaya kinakain na ng cellphone eh. Kinakain na ni TikTok. No? Ngunit ikaw, no, bawat isa po sa atin, maging mahinahon tayo sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Kaya ka pala sa leader, no? Kaya ka pala nagtuturo. Why? Sinabi po yan 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5. Why we need to follow the instruction? We need to preach the word. Preach. Ipahayag natin, himukin natin, pagsabihan natin yung mga tao. Magpahayag tayo, mga kapatid. Kasi sabi dito, ito nakot ako ng verse 5 sa last sentence po dito. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral. So may tungkulin pala ang bawat isa sa atin. Amen? Hindi lang tayo umaasa lagi kay pastor. Narinig natin every Sunday. Di po ba? Hindi lamang tayo nakikinig sa ating mga butihing pastor natin. No, kundi dapat tayo katuwang ni pastor to preach the word. Ipangaral, di ba? Mangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod.
Ayan. So, ikaw at ako, naglilingkod ka na rin lang, tuparin mo na ng lubos, sabi ng Timoteo. No? Sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 5, tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Ang tanong, tinutupad mo ba? Okay? Hindi yung tupad na galing sa gobyerno, mga kapatid. Okay? Dapat tuparin natin ng ating paglilingkod. Diba? Baka meron pa rito miyembro ng tupad. No? Yung iba dito, tupada. Okay? Mahilig sa tupada. Okay? Kaya dapat tuparin natin ng lubos yung ating paglilingkod. So, dito natin marirealize, mga kapatid, na si Lord nangungusap sa atin. Ang Diyos nangungusap sa atin. Meron siyang instruction eh. Okay? Pinadidilim mo lang. Pinadidilim lang natin. Meron siyang instruction sa atin. Ang linaw ng sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Hindi lamang ako susunod, hindi lamang ako magtuturo, kundi dapat ipangaral ko din ang salita ng Diyos. Mangaral tayo. Kaya alam yung nagwa one verse evangelism, pangangaral yun eh. Di po ba? So, salute sa mga masisipag mangaral ng salita ng Diyos pagdating sa one verse evangelism. We need to preach. No, why we need to preach? I-define po natin ito. Bakit ba kailangan natin magpahayag? Ito sagot, to open their spiritual eyes about God. Amen? Kasi, ang dami na ngayon nangyayari sa paligid natin. Di po ba? Yung mga nakatalaga sa ating government, hindi mo na alam kung sila ba ay tapat na naglilingkod. Di po ba? Kinain na ng sistema. Kinain na sila ng pera. Kinain na sila ng corruption. Di po ba? At ang katotohanan, tinatakpan. Amen? Kaya kailangan nilang Panginoong Hesus sa buhay nila eh. Amen? So, sino magpapahayag nun? E di ikaw, tayo, lahat na nakakilala sa ating Panginoon. We need to preach. We need to proclaim the Word of God. Okay? I-define pa natin. To know more about Jesus and what Jesus has done. Kaya we need to preach. And we need to what? To propagate. Mapadali natin His kingdom here on earth. To save people for eternal damnation. Kaya ito yung dinidefine natin, mga kapatid. That's why we need to preach the Word. No? To share the salvation God is offering right now. Amen? Kaya mahirap sa atin ito, mga kapatid, gawin kapag you do not follow the right instruction. Amen? That's why we need to preach. Magpahayag. Sino bang pinapahayagan mo, kapatid? No? Sino ba, kanino ka nagpapahayag? Baka minsan ang pinapahayag mo yung feelings mo. No? Yun ang madalas mong ipahayag eh. Okay? Sa messenger, sa timeline mo, pahayag ka ng pahayag. Okay? Pero hindi mo pinapahayag ang salita ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, tingnan natin yung ating mga sarili ngayon. Do I follow the right instruction given to me by God? Ayan. Baka maaaring biglang mawala sa pamilya natin, hindi pala natin na one verse evangelism. Dahil ang panahon natin ngayon, ang bilis. Di po ba? Imagine that, parang kailan lang, January, ngayon, November na. No? Na matatapos na naman ang 2025. Nakailang pahayag ka ba? Ayun. Hindi ng feelings mo, ha? Okay. Dapat nagpahayag ka talaga ng salita ng Diyos sa buhay mo. Okay? Minsan may mga nababasa ako sa mga common friends ko sa Facebook eh. No? Mga pahaging. Ang galing magpahaging. Pero hindi mo makitaan ng Word of God. Hindi man lang magpahayag. Diba? Ang galing magpahayag ng feelings. Ayan. Mga feeling arrow and feeling era. Diba?
Pero dapat ang feelings ng Panginoon ang nangungababaw sa buhay po natin. Di ba? Okay? Hinahanap mo si Mr. Right. Ayun, may black eye ka tuloy sa iyong eyesight. Di ba? Yan ang mga ano natin eh. No? Mga kabataan ngayon. Grabe. Ang hilig magpahayag. No? Pero, minsan, madalas maprank. Ayan. Kaya ito ang tingnan natin mga kapatid, no? Tandaan natin ito. Na sa panahon natin ngayon, bilang ikaw, tayo na nakakilala sa ating Panginoon. At ikaw na unti-unti, binabago ka ng salita ng Diyos sa buhay mo, ayusin na natin. Let us follow the right instruction given to us by God. Amen to that, mga kapatid. Kaya tandaan natin itong OTP natin. No? Tandaan niyo ba yan, mga kapatid? Tandaan natin tong OTP. Okay? Hindi to one-time pin, ha? Okay? Hindi ibig sabihin ng OTP ay ano, no? Kung ano-anong OTP. Dapat, ang OTP mo, kapag oras na ng cell group, oras na ng simbay, dapat may OTP ka. Ano yung OTP? On time palagi. Okay? So ngayon, sa instruction na binigay sa atin ng Lord, dapat may OTP tayo na tandaan. I need to obey, I need to teach, and I need to preach. That is our OTP. Amen? And that is the instructions given to us by God. Amen to that, mga kapatid. So I hope and I pray na sa umagang ito, nabuksan po tayo, patuloy po tayong mabuksan, patuloy po nating gawin yung tamang instruction na binibigay po sa atin ng Diyos. Amen to that, mga kapatid. Kaya nga sabi po dito sa ating conclusion, no? Let us return to God and obey what it says. Because when we make God's word a priority in our lives and share it, no? With our families, with our friends, we leave a legacy that endures forever. So tandaan po natin itong ginagawa po natin palagi. Na magkaroon po ito ng pagninilay-nilay sa buhay po natin. Ako ba ay nasa tamang pagsunod sa instruction na binigay sa akin ng Diyos? Amen to that, mga kapatid. So, ihanda po natin yung ating mga sarili, no? At tayo po ay i-observe po natin ang ating banal na hapunan, no? Ating communion. So, i-ready po natin yung ating tinapay at ang small portion po ng ating mga kopa, no? At ihanda po natin yung ating mga sarili in observance sa ating banal na hapunan. So, ihanda po natin. Ayan. Ang sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Samahan po natin muli ang ating CGS Philippines Worship Team at para tayo po patuloy na dalhin sa presensya ng ating Panginoon.
on, church, let's declare. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Oh, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Calling on. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. You hurt your children, then you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same. Oh, you are the same, oh God. You move in power. You move in power. Then God move in power now. You are the same God. You are the same. Oh, you are the same, oh God. You were a healer then. You were a healer now. You are the same God. You are
You're freeing captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You've touched the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. You are the same forever and ever. We humble down to you, God. We enter covenant with you. Calling on. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. Let us pray. Father God in heaven, maraming pong salamat o Diyos sa natapos naming morning simbahay ngayong umaga. Salamat dahil patuloy mong pinapaalala sa bawat isa sa amin o Diyos na we need to follow the right instruction in life. Ikaw ang nagbigay sa amin ng tamang manual, ng tamang instruction para makapamuhay kami ng ayon sa kalooban mo, ayon sa kabanalan mo, at ayon sa layunin mo, O Diyos. Salamat dahil sa mga salita mo, patuloy kaming nabibigyan ng tamang direksyon. Salamat dahil sa mga salita mo, nakokorek ang aming mga buhay. Salamat sa mga salita mo dahil from generation to generation, hindi nagbabago ang iyong mga instruction, O God. At ito ang aming basihan upang patuloy kaming tumibay, patuloy ka naming makilala, patuloy na lumalim ang aming pananalig sa iyo, O God. And Lord, we ask na kung may mga bagay man po kami nalilimutan, O Lord, patuloy mo kaming ibalik sa iyong mga salita. At gawin namin, Panginoon, ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa na nandito, nakikinig sa oras na ito, na sila po ay patuloy din na gawin ang tamang instruction ng aming buhay, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito ngayong umaga at ikaw po, O Diyos, ang patuloy na kilalanin ng bansang Pilipinas. Ikaw ang patuloy na maging Diyos ng bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po muli sa opportunity at pribilehiyo na binigay po sa atin ng ating buting pastor. At salamat po sa lahat ng mga nakatune in ngayong umaga na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingat po kayo. God bless everyone. Thank you. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account.
on our next online worship. Thank you and God bless. Whisper